Malakas ang pagkakabagsak ng pinto. Isang tunog na tila pumunit sa mismong kaluluwa ni Autumn. Kasunod nito ang matigas na pag-ikot ng seradura. Isang huling patunay na sila'y tuluyan ng itinapon sa labas sa gitna ng walang tigil na buhos ng ulan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na niyayakap ang dalawang nakababatang kapatid na sina Summer at Spring. Sa kanyang tabi, nakakuyom ang mga kamao ng kanyang bunsong kapatid na lalaki, si Winter. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit habang nakatitig sa pintong kahoy na ngayon ay simbolo ng kanilang kasawian. Ang lamig ng ulan na tumatagos sa kanilang mga damit ay walang-wala kumpara sa nanunuot na kirot ng kataksilan na gumuguhit sa puso ni Autumn. Ilang oras lang ang nakalipas. Nasa loob pa sila ng mainit nilang tahanan. Ilang oras lang ang nakalipas, ang mga taong nagtulak sa kanila palabas ay ang mismong mga taong nangakong magiging kanlungan nila. Huwag kayong mag-alala, mga pamangkin, ang malumanay na sabi ni Tio Rogelio kanina habang marahang hinahaplos ang buhok ni Autumn. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng pekeng awa, isang bagay na ngayon lang napagtanto ni Autumn. Hindi namin kayo pababayaan. Pamilya tayo. Kami na ng Tio Mario nyo ang bahala sa inyo. Pagod na pagod ang isip at katawan ni Autumn mula sa burol at libing ng kanilang mga magulang. Ang biglaang pagkawala ni na Eduardo at Elena Cruz ay isang bangungot na hindi pa rin niya matanggap. Kaya't ng mga sandaling iyon, ang mga salita ng kanyang tiyuhin ay parang musika sa kanyang pandinig. Isang pangako ng kaligtasan. Dinala sila ni Tio Mario sa hapagkainan. Sa ibabaw nito ay may isang makapal na salansan ng mga dokumento. Autumn, iha, sabi ni Tio Mario, ang boses ay pilit na pinatatag. Alam naming mahirap ito para sa'yo, pero kailangan nating ayusin ang mga naiwan ng papa at mama mo. Para rin ito sa kinabukasan ninyong magkakapatid. Tiningnan ni Autumn ang mga papel. Puno ito ng mga salitang hindi niya maintindihan. Legal terms, clauses, paragraphs. Ang tanging nakikita niya ay ang pagod sa kanyang mga mata na nasasalamin sa makintab na mesa. Ano po ito, Tio? Tanong din niya. Ang boses ay paos. Mga papeles lang ito para mailipat sa pangangalaga namin ang mga ari-arian ninyo. Pansamantala, mabilis na paliwanag ni Tio Rogelio. Para maprotektahan natin laban sa mga buwitreng gustong manamantala sa sitwasyon ninyo. Kapag nasa tamang edad ka na, ibabalik din namin ang lahat. Pirmahan mo lang dito para masimulan na natin ang proseso. Nag-aalangan si Autumn. May bumubulong sa isang sulok ng kanyang isip na may mali. Ngunit iwinaksin niya ito. Pagod na siya. Gusto na lang niyang matapos ang lahat. Gusto na lang niyang may ibang gumawa ng mga desisyon para sa kanya. Tiningnan niya ang mga kapatid. Si Winter na tahimik sa isang tabi. Si Summer na nakasandal sa kanya. At si Munting Spring na mahimbing nang natutulog sa sofa. Sila ang responsibilidad niya ngayon. Kailangan niyang magtiwala. Pamilya tayo, ulit ni Tio Rogelio na parang nabasa ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi kami gagawa ng kahit anong ikapapahamak ninyo. Dahil sa mga salitang iyon, kinuha ni Autumn ang ballpen at sa nanginginig na kamay, pinirmahan ang bawat pahina kung saan nakaturo ang daliri ng kanyang tiyuhin. Ngunit sa sandaling na isulat niya ang huling pirma, ang lahat ay nagbago. Ang malumanay na ngiti sa mukha ni Tio Rogelio ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanuyang ngisi. Kinuha ni Tio Mario ang mga dokumento at mabilis na inilagay sa loob ng isang briefcase na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ano pong ibig sabihin nito? Kinakabahang tanong ni Autumn. Tumawa si Tio Rogelio. Isang tawang walang kagalakan, isang tawang puno ng tagumpay at pangungutya. Ang ibig sabihin niyan, iha, sabi nito. Ang bawat salita
ay parang patalim na tumatarak sa dibdib ni Autumn. Ay pag-aari na namin ang lahat. Ang bahay na ito, ang kumpanya, ang bawat sentimo na iniwan ng magaling kong kapatid. Hindi maaari, nauutal na sabi ni Autumn habang dahan-dahang tumatayo. Sabi ninyo, ang dami mong pinaniniwalaan. Putol ni Tio Mario. Ang tunay na kulay nito ay lumabas na rin. Akala nyo ba, habang buhay kayong magpapakasasa sa yaman ng mga magulang nyo? Panahon na para kami naman ang makinabang. Hinawakan ni Rogelio ang braso ni Autumn ng mahigpit. At dahil wala na kayong pag-aari dito, sabi nito, habang kinakaladkad siya patungo sa pinto, wala na rin kayong lugar sa pamamahay na ito, layas. Ang huling salita ay isang sigaw na gumising sa natutulog na si Spring at nagpaiyak kay Summer. Sinubukan ni Winter na lumaban, ngunit isang malakas na tulak mula kay Mario ang nagpasubsob sa kanya sa sahig. Huwag! Pagmamakaawa ni Autumn habang pilit na kinakarga si Spring at inaalalayan si Summer palabas. Mga tiyo, maawa kayo. Saan kami pupunta? Gabi na at umuulan. Ang tanging sagot na natanggap niya ay ang malakas na pagkakabagsak ng pinto. At ngayon, heto sila, basang-basa, ginaw na ginaw. At higit sa lahat, wasak na wasak ang puso. Narinig ni Autumn ang mahinang halakhak mula sa loob ng bahay, ang tunog ng tagumpay ng kanyang mga tiyuhin, ang tunog ng kanilang pagkatalo. Napayuko si Autumn at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak, humalo sa walang katapusang agos ng ulan sa kanyang pisngi. Kasalanan niya ito. Nagtiwala siya. Ipinain niya ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid dahil sa kanyang kahinaan. Ate, narinig niyang tawag ni Summer. Ang boses ay nanginginig sa takot at lamig. Anong gagawin natin? Hindi alam ni Autumn ang isasagot. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang masabing anumang magpapagaan sa loob ng kanyang mga kapatid. Wala na silang tahanan, wala na silang pera, wala na silang pamilya. Nasa gitna sila ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Nang bigla, isang pares ng nagliliwanag na ilaw ang tumambad mula sa dulo ng kanilang kalye. Isang sasakyan ang dahan-dahang papalapit sa kanila. Ang sinag ng headlight nito ay parang isang spotlight na nakatutok sa kanilang kaawa-awang kalagayan. Huminto ito sa mismong tapat nila at sa ilalim ng malakas na ulan, pamilyar kay Autumn, ang luma ngunit matatag na kotseng iyon. Bumukas ang pinto ng kotse at isang payong ang agad na sumilong sa apat na magkakapatid. Sa ilalim ng nag-iisang proteksyon laban sa bagsik ng ulan, tumambad ang isang pamilyar at nag-aalalang mukha. Mang Tomas, halos pabulong na sabi ni Autumn. Ang pangalan ay tila isang dasal na nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang naninikip na dibdib. Senyorita Autumn, ang magalang ngunit apurahang tugon ng matandang katiwala. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at galit habang tinitingnan ang kalagayan ng mga bata na itinuring na niyang sariling mga apo. Wala nang oras para magpaliwanag. Halikayo, sumakay na kayo. Hindi ligtas para sa inyo dito. Walang pag-alinlangan, inalalaya ni Mang Tomas ang magkakapatid papasok sa likurang upuan ng kanyang luma ngunit malinis na kotse. Sa sandaling maisara ang pinto, ang malakas na lagaslas ng ulan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Ibinigay ni Mang Tomas ang isang makapal na kumot na nakahanda na sa tabi niya. Isuot niyo muna yan at baka magkasakit kayo, sabi niya habang pinaaandar ang makina. Niyakap ni Autumn ang mga kapatid gamit ang kumot. Sinusubukang ibigay ang init na ipinagkait sa kanila ng sarili nilang tahanan.
Tumingin siya sa labas ng bintana, pinanood ang unti-unting pagliit ng imahe ng bahay kung saan sila lumaki. Ang bahay na ngayon ay hawak na ng mga traidor. Walang nagsalita habang binabagtas nila ang madilim na kalsada. Si Summer at Spring ay nakatulog na sa pagod at takot, habang si Winter ay nanatiling nakatitig sa labas. Ang refleksyon niya sa bintana ay nagpapakita ng isang determinasyong hindi nababagay sa kanyang murang edad. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit at simpleng apartment building sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Hindi ito pamilyar kay Autumn. "Nasaan po tayo, Mang Tomas?" tanong niya. "Ito ang lugar na inihanda ng papa ninyo," sagot ng matanda habang pinapatay ang makina. Matagal na niyang pinlano ito para sa oras ng kagipitan. Ang mga salitang yon ay nagdulot ng panibagong kirot sa puso ni Autumn. Alam na ng kanyang ama. Matagal na niyang alam ang kayang gawin ng sarili niyang mga kapatid. Inalalayan sila ni Mang Tomas paakyat sa ikalawang palapag, patungo sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Binuksan niya ito at bumungad sa kanila ang isang maliit ngunit maaliwalas na apartment. Simple lang ang mga gamit, pero naroon ang lahat ng kanilang kakailanganin. May 2 kwarto, isang maliit na sala, at kusina. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa gitna ng sala ay may mga nakahandang pagkain. "Inihanda ko na ang lahat bago ako pumunta sa inyo," sabi ni Mang Tomas. "Alam kong hindi ito kasing ganda ng dati ninyong tahanan, pero dito, ligtas kayo." Habang inaayos ni Autumn ang kanyang mga kapatid sa isa sa mga silid, hindi niya maiwasang mamangha sa kung paano naisip ng kanyang ama ang lahat. May mga damit na nakahanda sa aparador, mga dilata sa kusina, at mga gamit sa banyo. Ito ay isang kanlungan, isang lihim na kanlungan na inihanda ng pagmamahal ng isang ama. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Mang Tomas na nakaupo sa sala, naghihintay sa kanya. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng mesa, ay may isang maliit at antigong kahon na gawa sa kahoy. "Senyorita," simula ni Mang Tomas, ang boses ay seryoso. "Bago pumanaw ang papa ninyo, may ibinilin siya sa akin. Isang pangako na kailangan kong tuparin." Umupo si Autumn sa tapat niya. Ang mga mata ay nakatuon sa kahon. "Sinabi niya sa akin na kung ano man ang mangyari sa kanila ng mama ninyo at kung sakaling ipakita ng mga kapatid niya ang kanilang tunay na kulay, ibibigay ko ito sa iyo." Itinulak ni Mang Tomas ang kahon papalapit kay Autumn. Mabigat ito, mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Ang bigat ay hindi lang dahil sa kung ano ang nasa loob, kundi dahil sa responsibilidad na kaakibat nito. Ang tiwala ng papa mo ay nasa sayo, Autumn. Alam niyang ikaw ang pinakamatatag sa inyong magkakapatid. Alam niyang kaya mong itaguyod ang pamilya ninyo. Nanginginig ang mga kamay ni Autumn habang marahang hinahaplos ang ibabaw ng kahon. Ang mga salita ni Mang Tomas ay parehong nagbigay sa kanya ng lakas at takot. Paano siya magiging matatag kung ilang oras pa lang ang nakalipas ay gumuho ang buong mundo niya? Bakit po? Bakit po hindi na lang niya sinabi sa akin? Bakit kailangan itago ang lahat ng ito? Tanong ni Autumn. Ang hinanakit ay naroon pa rin. Bumuntong hininga si Mang Tomas. Dahil umaasa pa rin siya, senyorita. Umaasa siyang magbabago ang mga kapatid niya. Gusto niyang bigyan sila ng huling pagkakataon para patunayan na mali siya. Ngunit sa huli, ang kinatatakutan niya ang siyang nangyari. Sa mga salitang iyon, ang natitirang galit ni Autumn ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Ang kanyang ama ay hindi nagkulang. Nagmahal lang siya ng lubusan, kahit sa mga taong hindi karapat-dapat. Dahan-dahan, itinaas ni Autumn ang takip ng kahon. Ang kanyang inaasahang mga dokumento o pera ay wala roon. Sa halip,
Ang bumungad sa kanya ay 3 bagay na tila walang kinalaman sa isa't isa. Sa ibabaw ay isang luma at medyo makapal na journal. Ang leather cover nito ay gasgas na sa katagalan. Sa ilalim nito ay isang maliit at makintab na susi ng isang safety deposit box. At sa gilid, nakasuksok ang isang simple ngunit eleganteng business card. Kinuha niya ang business card. Nakasulat dito ang isang pangalan. Attorney Leo Vald, kasama ang address ng isang law firm sa Makati. Sino si Leo Vald at ano ang koneksyon niya sa kanilang pamilya? Libo-libong tanong ang bumabagabag sa isip ni Autumn. Tiningnan niyang muli ang kahon, ang journal ng kanyang ama, ang susi at ang business card ng isang estrangherong abogado. Ito ba ang sagot sa kanilang mga problema? O simula pa lang ng isang mas malaking pagsubok? Hindi natulog si Autumn ng gabing iyon, habang ang kanyang mga kapatid ay mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Dala ng pagod at kawalang malay, siya'y nanatili sa maliit na sala. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng nag-iisang bumbilya, binuksan niya ang journal ng kanyang ama. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay nito. Isang sulat na pamilyar sa kanya, na dati nakikita lang niya sa mga birthday card at maikling paalala na iniiwan nito sa refrigerator. Ngunit ngayon, ang mga letrang ito ay naglalaman ng bigat ng mga lihim at sakit na kinimkim ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Binasa niya ang tungkol sa pagkadismaya nito sa kanyang 2 kapatid, sina Rogelio at Mario. Isinulat ng kanyang ama kung paano niya sila tinulungang magtayo ng negosyo ng paulit-ulit, ngunit laging nauuwi sa pagkalugi dahil sa kanilang kasakiman at maling mga desisyon. Binigyan ko sila ng puhunan pero ginastos nila sa sugal at luho. Sinubukan ko silang bigyan ng posisyon sa kumpanya pero ninakawan lang nila ako. Basa ni Autumn sa isang entry. Ang mga salita ay tila isinulat ng may panggigigil. Ang bawat pangungusap ay patunay ng isang pusong nasugatan ng mga taong dapat sanay kanyang kakampi. Nalaman din niya ang tungkol sa isang malaking pagkakamali na ginawa ng kanyang mga tiyuhin sa nakaraan. Isang business deal na iligal na halos magkulong sa kanila. Ang kanyang ama, si Eduardo, ang gumawa ng paraan para ayusin ang lahat, para linisin ang kanilang pangalan at para iligtas sila sa kapahamakan. Hindi ko sila kayang talikuran. Asawa ko, isinulat nito na parang kinakausap ang kanyang ina. Dugo ko sila, pero hanggang kailan ako magbubulag-bulagan sa kasakiman nila? Kaya't nagpasya ako. Itatago ko ang malaking bahagi ng yaman na pinaghirapan natin. Hindi para ipagdamot, kundi para protektahan ang kinabukasan ng ating mga anak. Ito ang aking huling pagsubok sa kanila. Kung aalagaan nila ang aking mga anak, ang lahat ng naiwan ko sa kanila ay sapat na para sa isang marangyang buhay. Ngunit kung ang kasakiman ang mananaig, ang lihim na pamana na ito ang magiging sandata ng aking mga anak para bawiin ang nararapat sa kanila. Habang binabasa ang huling pangungusap, sunod-sunod na pumatak ang luha ni Autumn sa manipis na papel. Hindi lang pala pera ang ipinamana sa kanya ng ama. Ipinamana nito ang isang plano, isang sandata. At higit sa lahat, ang tiwala na kaya niyang isakatuparan ito. Kinabukasan, isang bagong Autumn ang humarap kay Mang Tomas. Ang bakas ng pagdadalamhati ay naroon pa rin sa kanyang mga mata. Ngunit napalitan na ng isang matatag na determinasyon ang dati kahinaan. Mang Tomas, sabi niya, ang boses ay matatag. Kailangan nating pumunta sa bangko. Sa loob ng isang pribadong silid sa bangko, nanginginig ang mga kamay ni Autumn habang isinusuksok ang susi na iniwan ng kanyang ama sa safety deposit box. Sa pagbukas nito, bumungad sa kanya ang mga dokumento, stock certificates at isang passbook.
Nang ipakita ng bank manager ang kabuuang halaga, halos mapaupo si Autumn sa pagkabigla. 100 milyong piso. Isang halaga na hindi niya kayang sukatin. Isang halaga na kayang baguhin ang kanilang buhay at ipanalo ang anumang laban. Ngunit sa halip na kagalakan, isang mabigat na responsibilidad ang kanyang naramdaman. Paglabas nila ng bangko, iniabot niya kay Mang Tomas ang business card. Dito na po tayo sunod na pupunta. Ang law firm ni Attorney Leo Valdez ay nasa isang mataas at modernong gusali sa Makati, isang mundo na malayo sa kanilang kasalukuyang tinitirhan. Pagpasok nila sa opisina, isang babaeng sekretarya ang sumalubong sa kanila. "May appointment po ba kayo kay Attorney Valdez?" Tanong nito habang sinusuri ang kanilang simpleng pananamit. "Wala. Pero pakisabi na lang na nandito si Autumn Cruz, anak ni Eduardo Cruz." Mahinahong sabi ni Autumn. Ilang sandali lang, isang lalaki ang lumabas mula sa isang pinto na may nakaukit na pangalan niya. Si Attorney Leo Valdez ay bata pa. Marahil ay wala pang 30 anyos. Matangkad, seryoso ang mukha, at may mga matang tila kayang basahin ang iniisip mo. "Miss Cruz," sabi niya, ang boses ay propesyonal at walang emosyon. "Please come in." Sa loob ng kanyang malinis at organisadong opisina, inilahad ni Autumn ang lahat. Mula sa pagkawala ng kanyang mga magulang, sa panloloko ng kanyang mga tiyuhin, hanggang sa pagkatuklas niya sa journal at sa lihim na pamana. Habang nagsasalita si Autumn, si Leo ay tahimik lang na nakikinig. Walang nagbago sa kanyang ekspresyon. Nang matapos si Autumn, kinuha nito ang mga dokumentong dinala niya at sinuri isa-isa. "Ang mga dokumentong pinirmahan mo ay isang deed of absolute sale," malamig na sabi ni Leo. "Ibig sabihin, legal mong ibinenta sa kanila ang lahat ng ari-arian sa napakaliit na halaga. Sa mata ng batas, mahirap itong labanan." Gumuho ang pag-asa ni Autumn. "Ibig sabihin, wala na kaming magagawa?" Itinigil ni Leo ang pagbabasa at sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito ng diretso sa mata. May kakaibang kislap sa mga ito. "Hindi ko sinabing wala tayong magagawa. Ang sabi ko, mahirap itong labanan sa ordinaryong paraan." Tumayo si Leo at lumapit sa bintana. Tanaw ang mga nagtataasang gusali sa labas. "Kilala ko ang papa mo, Miss Cruz," sabi niya. Ang boses ay biglang lumambot. "Noong bata pa ako, ang pamilya ko ay nasangkot sa isang kaso. Pinaratangan ng tatay ko sa isang krimeng hindi niya ginawa. Lahat ng abogado ay tumanggi sa amin dahil wala kaming pera. Pero ang papa mo, na kliyente ng law firm kung saan nagtatrabaho noon, ang ama ko bilang isang simpleng mensahero, ay narinig ang aming kwento. Siya ang nagbayad para sa pinakamagaling na abogado. Niligtas niya ang pamilya ko. Ang utang na loob na yon, hinding-hindi ko mababayaran." Humarap siyang muli kay Autumn. "Nanggako ako sa sarili ko na balang araw, susuklian ko ang kabutihan niya. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito sa ganitong paraan." Lumapit si Leo sa kanyang mesa at mariing inilapag ang kanyang palad dito. Ang dating malamig na ekspresyon ay napalitan ng nag-aalab na determinasyon. "We are not just going to seek justice, Miss Cruz. We are going to take back every single thing they stole from you. But we will do it my way. A way they will never see coming." Lumipas ang mga sumunod na linggo sa isang mabilis at nakakapagod na paraan para kay Autumn. Ang dating tahimik niyang buhay ay napalitan ng isang mahigpit na pagsasanay sa ilalim ng gabay ni Attorney Leo Valdez. Ang unang hakbang ng pagbabago ay pisikal. Dinala siya ni Leo sa isang mamahaling salon. Ang mahaba at alon-alon niyang buhok na umaabot hanggang baywang ay walang awang ginupit hanggang sa may balikat. Isang modernong estilo na nagbigay diin sa hugis ng kanyang mukha at naglabas ng isang tapang na hindi niya alam na taglay pala niya. Ang kanyang mga simpleng bestida at maong na pantalon
ay napalitan ng mga eleganteng business suit, mga blusang seda at sapatos na may takong. Hindi ito para itago kung sino ka. Paliwanag ni Leo isang araw habang sinusukatan siya ng damit. Ito ay para likhain ng isang tao na hindi nila inaakalang iiral. Pagtingin ni Autumn sa kanyang refleksyon sa salamin, isang estranghera ang tumitig pabalik. Isang babaeng sopistikada, may kumpiyansa at tila hindi kayang masaktan. Isang babae na malayo sa Autumn na umiiyak sa ilalim ng ulan. Ito ang magiging baluti niya. Ang pangalawang bahagi ng pagsasanay ay mas mahirap. Gabi-gabi, pagkatapos niyang alagaan ang kanyang mga kapatid, tinuturuan siya ni Leo sa kanilang apartment. Mga aralin tungkol sa negosyo, finance at corporate law. Mga salitang tulad ng acquisitions, hostile takeovers at leveraged buyouts ay naging parte na ng kanyang bokabularyo. May mga pagkakataong napapagod siya at gusto nang sumuko. Sa mga gabing iyon, tahimik lang siyang tinititigan ni Leo. "Pagod ka na?" tanong nito isang gabi. Nang makitang napahilot si Autumn sa kanyang sentido, tumango lang siya bilang sagot. "Good," sabi ni Leo na ikinagulat niya. "It means you're learning. Tandaan mo, Autumn, ang mga tiyuhin mo, sakim sila, pero hindi sila mga henyo. Ang kahinaan nila ay ang pagiging kampante. Aatakihin natin sila kung saan sila pinakakampante." Sa mga sandaling iyon, hindi lang isang abogado ang nakikita ni Autumn kay Leo. Nakikita niya ang isang guro, isang strategist, at isang kaibigan. Ang pagiging malapit nila sa isa't isa ay nagdulot ng isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman at pilit niyang isinasantabi. Dumating ang araw na handa na sila. Gamit ang isang bahagi ng kanyang mana, nagtayo si Leo ng isang shell corporation, isang kumpanyang walang ibang asset kundi ang pera ni Autumn. Ang pangalan nito ay Celeste Holdings Inc. At si Autumn Cruz, opisyal nang naging si Mesa Celeste, isang misteryoso at napakayamang investor na walang nakakaalam kung saan nanggaling. Ang kanilang unang target ay isang maliit na kumpanya sa pag-angkat na pag-aari ng pamilya Cruz. Ito ang isa sa mga unang ari-arian na sinubukan agad ibenta ni na Rogelio at Mario. Kailangan nila ng mabilis na pera para sa kanilang marangyang pamumuhay. Isang araw, sa isang marangyang restaurant, nagkita sina Rogelio at Mario kasama ang isang business broker. "Sigurado ba kayong ibebenta nyo na agad ito, Sir Rogelio?" tanong ng broker. "Maliit lang ang kumpanyang ito pero malaki ang potensyal. Kung hihintayin nyo lang ng kaunti, mas lalaki pa ang halaga nito." "Huwag ka nang maraming tanong," naiinip na sabi ni Mario. "Kailangan na namin ng pera. May buyer na ba?" Ngumiti ang broker. "Actually, sir, meron. Isang bagong player sa market. Celeste Holdings. Interesado sila at handa silang bayaran ang asking price nyo in cash." Nagkatinginan ang magkapatid at ngumisi. "Cash?" ulit ni Rogelio. Mukhang may isang mayamang tanga na naliigaw sa lungsod. "Sige, isara mo na ang deal." Samantala, sa apartment, nakatayo si Autumn sa tabi ng bintana. Hawak ang kanyang cellphone. Sa kabilang linya ay ang representative na inupahan ni Leo para makipag-ugnayan sa broker. "Yes, Miss Celeste," sabi ng boses sa kabilang linya. "Pumayag na po sila. We are proceeding with the acquisition." "Good," sagot ni Autumn. Ang kanyang boses, na sinanay ni Leo, ay malamig, kalmado, at may awtoridad. "Complete the transaction immediately." Pagkababa niya ng telepono, napabuntong hininga siya. Nakatingin sa kanya si Leo mula sa sofa, may bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. "Congratulations, Miss Celeste," sabi niya. "You just bought back your first company." Isang maliit na tagumpay, ngunit para kay Autumn,
Ito ay isang malaking hakbang na patunayan niyang kaya niya. Kaya niyang maging si Miss Celeste. Kaya niyang labanan ang kanyang mga tiyuhin sa kanilang sariling laro. Hindi pa natatapos ang gabi nang makatanggap si Rogelio ng tawag mula kay Mario. Ang boses nito sa kabilang linya ay hindi na masaya, kundi puno ng pag-aalala at kaunting takot. "Kuya," sabi ni Mario, "may narinig ako mula sa broker." Yung Celeste Holdings daw. Nagtatanong din daw sila tungkol sa lupa ng mga Sandali itong natigilan. Tungkol sa lupa ni na Kuya Eduardo, yung malaking lote sa tabi ng mansyon. Nawala ang nangiti sa mukha ni Rogelio. Isang kumpanya, pwedeng nagkataon lang. Pero dalawa? Sino si Miss Celeste? At bakit tila lahat ng ari-arian ng kanyang yumaong kapatid ang puntirya nito? Ang biglaang interes ng Celeste Holdings sa kanilang mga ari-arian ay parang isang batong ipinukol sa isang tahimik na lawa para kina Rogelio at Mario. Ang dating kampanteng pakiramdam ay napalitan ng kaba at pagdududa. Sino ba ang Celeste na yan? Paulit-ulit na tanong ni Mario habang naglalakad pabalik-balik sa malawak na sala ng mansyon na dati pag-aari ng kanilang kapatid. Bakit parang sinusundan niya lahat ng galaw natin? "Tumigil ka nga sa kakalakad mo. Nahihilo ako sa'yo," sigaw ni Rogelio na nakaupo sa paboritong silyon ni Eduardo. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Malamang, isang oportunista lang yan. Nabalitaan niyang may mga ari-ariang binebenta, kaya sinusunggaban niya, "Huwag kang mag-isip na parang bata." Pero kuya, hindi ka ba nagtataka? Paano niya nalaman ang tungkol sa mga lupang yon? Tayo pa lang ang nakakaalam na plano nating ibenta yon, giit ni Mario. Ang tanong ni Mario ay tumama sa isang sensitibong bahagi ng isip ni Rogelio. Kahit pilit niyang ipinapakitang kalmado siya, ang parehong tanong ay bumabagabag din sa kanya. Ang sitwasyon ay masyadong malinis, masyadong perpekto. Kung ganoon, biglang sabi ni Rogelio, isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Unahan natin siya. Ibenta na natin ang pinakamalaking hiya sa korona bago pa niya ito maisip. Nanlaki ang mga mata ni Mario. Ang ibig mong sabihin, ang mansyon? Eksakto, sagot ni Rogelio. Isang sakim na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kapag naibenta natin ito, makukuha natin ang daan-daang milyon. Sapat na para mabuhay tayo na parang hari habang buhay. At kapag nakuha na natin ang pera, wala nang habol pa ang kung sino mang Celeste na yan. Samantala, sa opisina ni Leo, ang balitang ito ay mabilis na nakarating sa kanila sa pamamagitan ng isang private investigator na inupahan niya para subaybayan ang magkapatid. "They're getting desperate," sabi ni Leo habang nakatingin sa report. "They're planning to sell the ancestral house." Napatayo si Otto mula sa kanyang upuan. "Hindi maari. Ang bahay na yon. Yun na lang ang natitirang alaala ni na Papa at Mama. Hindi natin pwedeng hayaan yon, Leo." "Huminahon ka, Autumn," sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit seryoso. "Hindi rin ako papayag na mangyari yon. May gagawin ako." Nang gabing iyon, hindi umuwi si Leo. Nanatili siya sa kanyang opisina, napapalibutan ng mga bundok ng dokumento. Isang kopya ng lahat ng papeles na may kinalaman sa pamilya Cruz ay nasa kanya. Alam niyang may isang bagay na nakaligtaan sila. Isang maliit na detalye na maaaring maging susi sa lahat. Nagpuyat siya, binasa ang bawat pahina, bawat salita, bawat legal na termino. Mula sa mga titulo ng lupa, mga testamento, hanggang sa mga lumang kasulatan na sulat kamay pa. Ang kanyang mga mata ay pagod na. Ngunit ang kanyang isip ay patuloy na naghahanap. Nang halos sumusuko na siya sa pagod, isang dokumento ang nakakuha ng kanyang atensyon.
Hindi ito ang huling testamento ng mga magulang ni Autumn. Mas luma pa. Ang huling habilin ng kanilang lolo at lola, ang orihinal na nagpatayo ng mansyon. Binasa niya ito ng mabuti at doon, sa isang maliit na talata na halos hindi na mabasa dahil sa kalumaan, natagpuan niya ang hinahanap niya. At ang aming pangunahing tahanan, ang mansyon ng mga Cruz, ay hindi maaaring ipagbili o isanla. Ito ay mananatili bilang isang trust fund property para sa aming panganay na anak na lalaki at sa kanyang mga lehitimong tagapagmana. Napahawak si Leo sa kanyang bibig sa pagkabigla. Isang trust fund property. Ibig sabihin ang mansyon ay hindi legal na pag-aari ni Rogelio at Mario. Hindi rin ito pag-aari ni Eduardo. Ito ay isang tiwala na ipinagkaloob sa linya ng panganay na anak na ang kasalukuyang tagapagmana ay si Autumn at ang kanyang mga kapatid. Hindi ito kailanman maaaring ibenta. Kinuha niya ang kopya ng titulong ginamit ni Rogelio at Mario para ilipat ang pangalan ng mansyon sa kanila. Ikinumpara niya ito sa mga lumang dokumento at doon nakita niya ang pandaraya. Gumamit sila ng pekeng mga dokumento, pinalabas na sila ang legal na tagapagmana ng lahat at itinago ang orihinal na testamento ng kanilang mga magulang. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa labi ni Leo. Ito na yon, ang eureka moment na hinihintay niya. Ito ang pagkakamali na magpapabagsak sa kanila. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan si Autumn. Kahit na 10 oras na ng gabi. Nang sagutin ni Autumn ang tawag, ang boses niya ay puno ng pag-aantok at pag-aalala. Leo, may problema ba? Autumn, sabi ni Leo. Hindi maitago ang pananabik sa kanyang boses. Huwag ka nang mag-alala tungkol sa bahay. Anong ibig mong sabihin? They can't sell the house. They never owned it in the first place. Paliwanag ni Leo. They committed a fatal mistake, Autumn. They used falsified documents. This is not just a civil case anymore. This is a criminal offense. Sa kabilang linya natahimik si Autumn at pagkatapos ng ilang segundo, narinig ni Leo ang isang mahinang hikbi. Isang hikbi ng ginhawa, kasabay ng pag-uusap na yon. Sa loob ng apartment, nagising si Winters sa ingay ng mahinang boses ni Autumn mula sa sala. Narinig niya ang pag-uusap nila ng abogado. Narinig niya ang plano, ang paghihintay, ang mga legal na proseso. Para sa kanya, masyadong mabagal ang lahat. Ang galit sa kanyang dibdib ay hindi kayang maghintay. Kinabukasan, habang abala si Autumn sa pakikipag-usap kay Leo, pumasok si Winters sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sa isang desisyon, nabunsod ng kanyang sariling pagkainip at galit. Hinanap niya ang numero ng isang tao sa kanyang contacts. Dumiretso siya sa banyo, isinara ang pinto at pinindot ang call button. Nang may sumagot sa kabilang linya, nagsalita siya sa pinakamahinang boses na kaya niya. Tio Mario, si Winter po ito, sabi niya. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Sa tingin ko po, mali ang ginagawa ni Ate Autumn. Ang pagkakatuklas ni Leo sa pandaraya sa titulo ng mansyon ay isang malaking dagok sana sa plano ni Rogelio at Mario. Ngunit bago pa man nila magamit ang impormasyong yon, isang mas marumi at mas personal na atake ang inilunsad ng magkapatid na tiyuhin. Dahil sa takot na baka maungusan sila ng misteryosang si Miss Celeste, nagpasya si Rogelio na gamitin ang pinakamabisa niyang sandata, chismis. Nagbayad siya ng ilang mga tabloid writer para maglabas ng mga artikulo na sumisira sa pangalan ng kanyang yumaong kapatid. Lumabas ang mga headline na nagsasabing si Eduardo Cruz ay hindi isang matagumpay na negosyante, kundi isang taong baon sa utang. Pinalabas nila na ang biglaang pagkamatay nito at ng asawa ay dahil sa hindi nito makayanang bayaran ang mga nautangan sa mga masasamang tao.
Para kay Autumn, ang mga kasinungalingang yon ay mas masakit pa kaysa sa pagtataboy sa kanila mula sa sarili nilang tahanan. Dinudungisan ng kanyang mga tiyo ang alaala ng kanilang mabubuting magulang, mga taong wala ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. Isang umaga, nakita niya ang kapatid na si Summer na umiiyak habang nakatingin sa cellphone nito. Ipinakita nito kay Autumn ang isang social media post na pinagpipiestahan ang mga pekeng balita. "Ate, totoo ba to?" tanong ni Summer. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Sabi nila, masama daw sina Papa? Niyakap ni Autumn ng mahigpit ang kapatid. "Hindi. Huwag kang maniwala dyan. Kasinungalingan lahat yan," sabi niya, habang nararamdaman ang apoy ng galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Ang laso ng mga chismis ay kumalat hindi lang sa labas, kundi maging sa loob ng kanilang munting apartment. Dito, sinamantala ni Rogelio ang galit at pagkainip ni Winter. Sa mga lihim na tawag sa telepono, si Mario, sa utos ni Rogelio, ay nagpanggap na siya ang mabait na tiyuhin. "Winter Apple?" Malumanay na sabi ni Mario sa kabilang linya. "Nalulungkot ako sa nangyayari. Hindi dapat ganito. Kung sa amin ka lang lumapit, aalagaan ka namin. Ang ate mo, masyado siyang nagpapadala sa abogadong yon. Hindi niya alam ang ginagawa niya." "Anong gusto niyong gawin ko?" tanong ni Winter. Ang boses ay malamig. "Tulungan mo kami. Sabihin mo sa amin kung ano ang mga plano nila para matapos na to, para mabigyan na kayo ng maayos na buhay." Panguudyok ni Mario. "Magkita tayo. May ibibigay ako sa iyong pera para sa mga pangangailangan mo." Ang hindi alam ni Mario, bawat salitang binibitawan niya ay maingat na nire-record ni Winter. Isang gabi, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ni na Autumn at Winter. "Ate, bakit ang bagal ng lahat?" sigaw ni Winter. "Habang naghihintay tayo, sinisira na nila ang pangalan ni na Papa. Kailangan na nating gumawa ng mas mabilis na paraan." "Hindi ganun kadali yon, Winter," sagot ni Autumn. Ang stress at puyat ay halata na sa kanyang boses. "Kailangan nating sumunod sa plano. Kailangan nating magtiwala kay Leo." "Kay Leo? O sa'yo? Baka naman masyado ka lang nag-e-enjoy sa pagiging Miss Celeste mo, kaya nakakalimutan mo na kami." Ang masakit na paratang ni Winter. Natigilan si Autumn. Ang mga salita ng kapatid ay tumama sa kanya na parang sampal. Hindi yan totoo. Talaga ba? Mapait nang ngumiti si Winter bago tumalikod at pumasok sa kanyang silid. Kinagabihan, hindi mapakali si Autumn. Ang mga sinabi ni Winter ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Nag-aalala siya para sa kapatid. Alam niyang sa kanilang apat, si Winter ang pinakaapektado sa pagkawala ng kanilang mga magulang, lalo na ng kanilang ama. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid ni Winter, plano sanang kumatok at makipag-usap ng maayos. Ngunit sa paglapit niya sa pinto, narinig niya ang boses ng kapatid na may kausap sa telepono. "Opo, Tio Mario," narinig niyang sabi ni Winter. "Huwag po kayong mag-alala. Nakikinig po ako sa inyo. Gagawin ko po ang sinabi niyo." Isang matinding kirot ang naramdaman ni Autumn sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang kapatid niya, ang bunsong kapatid na ipinangako niyang proprotektahan, ay kumakampi sa kalaban. Dahan-dahan siyang umatras, ang mga kamay ay nanginginig. Bawat hakbang palayo sa pinto ng silid ni Winter ay parang isang hakbang palayo sa pag-asang mabubuo pa silang muli. Bumalik siya sa sala at naupo sa dilim. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy. Tinitigan niya ang kanyang mga palad. Para saan pa ang lahat ng ito? Ang pagpapanggap bilang si Miss Celeste, ang mga plano, ang pakikipaglaban, kung sa huli, ang mismong pamilyang ipinaglalaban niya
ay unti-unti nang nawawasak mula sa loob. Nang gabing iyon, isang malaking pader ang nabuo sa pagitan ni na Autumn at Winter. Isang pader na gawa sa sakit, pagdududa, at isang lihim na hindi pa kayang ibunyag ng isa at hindi pa handang malaman ng isa pa. Biglang bumukas ang pinto ng apartment. Pumasok si Leo, may dalang pagkain, at isang nangiti sa kanyang labi na agad na naglaho nang makita niya ang anyo ni Autumn. Nakaupo ito sa dilim, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang tanging liwanag ay mula sa siwang ng bintana. Sapat lang para makita ang mga bakas ng luha sa kanyang pisngi. Autumn? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Leo habang maingat na inilalapag ang mga bitbit sa mesa. Hindi agad sumagot si Autumn. Tumingala lang siya at sa mga mata niya, nakita ni Leo ang isang uri ng pagod na hindi kayang pawiin ng simpleng pahinga. Isang pagod sa kaluluwa. Nakita ko siya kanina, Leo. Sa wakas ay sabi ni Autumn, ang boses ay basag at puno ng sakit. Narinig ko siyang kausap si Chumario sa telepono. Nangako siyang susundin niya ang mga utos nito. Naupo si Leo sa tabi niya. Pinapanatili ang kaunting distansya para bigyan siya ng espasyo. Naintindihan niya agad kung sino ang tinutukoy ni Autumn. Si Winter. Marahan lang na tumango si Autumn. Lahat ng ginagawa natin. Para sa kanila. Para mabawi ang tahanan namin. Para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Pero paano ko ipaglalaban ang pamilya ko kung ang isa sa kanila ayaw nang maging parte nito? Ang mga salita ay lumabas na parang lason na matagal na niyang kinikimkim. Baka tama siya. Baka masyado akong naging abala sa pagiging Miss Celeste. Baka nakalimutan ko nang maging ate. Ito ang pinakamababang punto sa buhay ni Autumn. Ang pagkawala ng kanyang mga magulang ay isang matinding dagok. Ang pagtataksil ng kanyang mga tiyuhin ay isang bangungot. Ngunit ang isiping ang sarili niyang kapatid ang tumalikod sa kanya, iyon ay isang sugat na tila walang lunas. Gusto ko nang itigil to lahat, Leo. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ayoko na. Susuko na ako. Ang mga salitang yon ay parang suntok sa sikmura para kay Leo. Nakita niya ang pagbabago ni Autumn mula sa isang takot na dalaga hanggang sa isang matapang na babae. Ngunit ngayon, ang babaeng iyon ay nawawala. Nilalamon ng kawalan ng pag-asa. Ano ang gagawin mo? Mahinang tanong ni Leo. Kukuha ako ng sapat na pera mula sa mana. Plano ni Autumn. Ang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Dadalhin ko sina Summer at Spring. Aalis kami. Pupunta kami sa isang lugar na malayo kung saan hindi na kami masusundan ng mga alaala. Kung saan makakapagsimula kami ulit. Bahala na sila sa mga ari-arian. Bahala na sila sa lahat. Paano si Winter? Sa tanong na yon, muling bumagsak ang luha ni Autumn. Pinili na niya ang landas niya. Natahimik ang buong apartment. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Autumn at ang tunog ng sariling paghinga ni Leo. Sa sandaling iyon, ang matalino at laging handang abogado ay hindi alam ang sasabihin. Alam niyang anumang legal na payo o salita ng pampalakas loob ay walang saysay. Ang sakit na nararamdaman ni Autumn ay isang bagay na hindi kayang ayusin ng batas. Lumapit si Leo. Sa isang iglap, binalin niya ang propesyonal na pader na laging nakapagitan sa kanila. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Autumn. Malamig ito at nanginginig. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Basahin mo ulit ang journal ng papa mo, sabi ni Leo. Ang boses ay malumanay, ngunit may diin. Basahin mo kung bakit niya ipinagkatiwala sa iyo ang lahat. Hindi dahil ikaw ang pinakamatanda, Autumn, kundi dahil alam niyang ikaw ang may pinakamatibay na puso. Binitawan niya ang kamay nito at tumayo. Bigyan mo ng isang gabi ang sarili mo para mag-isip.
Ano man ang maging desisyon mo bukas, susuportahan kita. Pero ngayong gabi, alalahanin mo kung bakit ka nagsimula. Umalis si Leo. Iniwan si Autumn sa katahimikan ng sala. Naiwan siyang mag-isa, kasama ang bigat ng isang desisyong kailangan niyang gawin. Sa isang tabi ay ang pangako ng isang tahimik na buhay, malayo sa gulo. Sa kabilang tabi ay ang di natapos na laban para sa katarungan, para sa alaala ng kanyang mga magulang, at para sa isang pamilyang unti-unti nang nagkakawatak-watak. Kinuha niya ang journal ng kanyang ama mula sa drawer. Binuklat niya ito sa huling pahina kung saan may sulat. Autumn, anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Patawad kung iiwan ko sa iyo ang mabigat na pasaning ito. Magtiwala ka sa sarili mo at higit sa lahat, magtiwala ka sa pagmamahal ninyo sa isa't isa. Iyan ang tunay na pamana na hindi kayang nakawin ni numan. Niyakap niya ang journal. Ang papel ay nabasa ng kanyang mga luha. Ang puso niya ay pagod na. Kinuha niya ang kanyang cellphone, handa nang tawagan si Leo para sabihing tapos na ang lahat. Susuko na siya. Ngunit bago pa man niya madial ang numero, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Naglalaman ito ng isang bagay lang, isang audio file. Nangunot ang noo niya. Sa gitna ng pag-aalinlangan, pinindot niya ang play button. Sa pagpindot ni Autumn ng play button, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Ang boses ni Tio Mario, malinaw at walang putol. Winter, Apo, napakatalino mo talagang bata. Alam kong sa huli, sa amin ka pa rin kakampi. Sumunod ang boses ni Winter, malamig at kalkulado. Siyempre po, Tio, alam ko pong kayo lang ang makakatulong sa amin. Si ate po kasi, masyadong mabagal. Puro siya plano. Napapikit si Autumn. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ito na nga, ang kumpirmasyon ng kanyang kinatatakutan. Ngunit nagpatuloy ang recording. Mabuti naman at natauhan ka na, sabi ni Mario. Ang tono ay may halong pagmamalaki. Itong ate mo, akala niya, matatalo niya kami sa pagbili-bili niya ng mga kumpanya. Tanga, hindi niya alam. Ang pinakamalaking isda, ang mansyon, ay malapit nang maibenta. Kapag nakuha na namin ang pera, kahit anong gawin niya, huli na ang lahat. Paano po kayo nakakasiguro na maibebenta niyo, Tio? Tanong ni Winter. Hindi po ba't may mga papeles na kailangan? Isang malakas na tawa ang narinig mula kay Mario. Doon ka magaling, Winter. Mga papeles, madali lang yan. Ang orihinal na testamento ni na Lolo, matagal na naming itinago. Pinalitan namin ng bago. Isang peke na nagsasabing kami lang ni Kuya Rogelio mo ang tagapagmana. Isang pirma lang mula sa isang bayarang abogado. At wala, pag-aari na namin ang lahat. Napakadali, hindi ba? Sa sandaling iyon, napadilat si Autumn. Ang paghinga niya ay tila huminto. Naintindihan na niya. Nagpatuloy ang pag-uusap. Piniga ni Winter ang kanyang tiyuhin para sa mas maraming detalye. Ginagamit ang pagkainip at galit bilang isang pain. Inamin ni Mario ang lahat. Ang paggamit nila ng pekeng titulo, ang paninirang puri sa media, ang plano nilang tumakas ng bansa kapag nakuha na ang pera. Lahat ng kailangan nilang ebidensya, malinaw na nakarecord. Nang matapos ang audio file, nabitawan ni Autumn ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Nakatulala lang siya sa kawalan. Pinoproseso ang lahat. Si Winter, hindi siya traidor. Siya ay isang sundalo. Isang sundalong lumaban sa sarili niyang paraan, sa paraang hindi niya naisip. Ginamit niya ang pagdududa ng kanilang mga kaaway laban sa kanila.
Ipinain niya ang sarili para makuha ang pinakamalakas na ebidensya. Ang bigat na kanina'y dumadagan sa kanyang dibdib ay biglang naglaho, napalitan ng isang umaapaw na pakiramdam. Isang halo ng hiya, paghanga, at higit sa lahat, pagmamalaki. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Winter. Ang mukha ay seryoso. Nakita niya ang cellphone sa sahig at ang itsura ni Autumn. Alam na niya. Walang nagsalita. Tumayo si Autumn, lumapit sa kanyang kapatid. At walang ano-anong niyakap ito ng napakahigpit. Naramdaman niyang nagulat si Winter sa simula. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman din niya ang pagyakap nito pabalik. "Patawarin mo ako," pabulong na sabi ni Autumn. Ang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng ginhawa at pasasalamat. "Patawarin mo ako sa pagdududa ko sa iyo." "Okay lang, ate," sagot ni Winter. "Alam kong kailangan kong gawin yon. Alam kong hindi ka maniniwala kung sinabi ko lang." Humiwalay sila sa pagkakayakap. Tiningnan ni Autumn ang kanyang kapatid. Hindi na isang bata, kundi isang lalaking handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. "Tapusin na natin to," sabi ni Winter. Ang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Isang bagong apoy ang sumiklab sa puso ni Autumn. Ang pagod at pagsuko ay ganap ng naglaho. Pinalitan ito ng isang galit na may kasamang pag-asa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Leo. "Leo," sabi niya sa sandaling sumagot ito. Ang boses ay hindi na basag o mahina, kundi matatag at puno ng kapangyarihan. "Mayroon na tayong lahat ng kailangan natin. It's time to end the game." Kinabukasan, nagtipon silang lahat sa apartment. Ang apat na magkakapatid, si Mang Tomas at si Leo. Ipinatong ni Winter sa mesa ang audio recorder. Ipinatong ni Leo ang kopya ng orihinal na testamento. Ipinatong ni Autumn ang lahat ng dokumento ng mga kumpanyang nabili niya pabalik. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay naroon na. "Handa na ba kayo?" tanong ni Leo sa kanilang lahat. Sabay-sabay silang tumango. Sa huling pagkakataon, kinuha ni Autumn ang kanyang cellphone. Ngunit hindi na si Autumn Cruz ang tumatawag. Si Mia Celeste na. Dinialan niya ang numero ni Rogelio. "Sino to?" Ang magaspang na boses sa kabilang linya. "This is Miss Celeste." Malamig na sagot ni Autumn. "I'm calling to make a final offer. I want to buy all the remaining assets of the Cruz family, including the mansion. Let's meet." Narinig ni Autumn ang pagpipigil ng tuwa sa boses ng kanyang tiyuhin. "Saan at kailan?" "Tomorrow, 10 a.m. at the main conference room of Celeste Holdings," sabi ni Autumn, at ibinigay ang address ng isang mamahaling office building na inupahan ni Leo para sa okasyong yon. "Magkita tayo doon," mayabang na sagot ni Rogelio. Iniisip na ito na ang pinakamalaking panalo ng kanyang buhay. Pagkababa ng tawag, tiningnan ni Autumn ang kanyang pamilya. "Bukas," sabi niya. "Bukas, babawiin natin ang lahat." Nang umagang yon, dumating sina Rogelio at Mario sa conference room. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasakiman at tagumpay. Inaasahan nilang makikipagkita sa isang matandang mayaman na madaling lokohin. Ang conference room ay malawak at elegante. Sa dulo ng mahabang mesa, may isang taong nakaupo sa isang high-back leather chair na katalikod sa kanila. Nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa salaming bintana. "Miss Celeste?" Tawag ni Rogelio. Hindi maitago ang pananabik. Dahan-dahang umikot ang silya. Sa pag-ikot ng silya, ang mapanlinlang na ngiti sa mga labi ni na Rogelio at Mario ay unti-unting naglaho na parang natunaw sa ilalim ng isang hindi nakikitang init. Napalitan ito ng pagkalito, pagtataka, at sa huli, ng purong pagkabigla. Ang babaeng nakaupo sa harap nila
ay hindi isang matandang mayaman. Siya ay bata, pamilyar, at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang apoy na ngayon lang nila nakita. "Hello mga tiyo," sabi ni Autumn. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang bumasag ng salamin. "Na-miss niyo ba ako?" Ang pangalan lang ni Miss Celeste ang nasa isip ni Rogelio at Mario, kaya't inabot ng ilang segundo bago tuluyang maproseso ng kanilang utak ang katotohanan. Autumn? Nautal na sabi ni Mario. Sabay tingin sa kanyang kapatid na para bang naghahanap ng kasagutan. Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Miss Celeste?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Autumn. "Naghahanap kayo ng isang mayamang tanga na madaling lokohin, hindi ba?" Tumayo siya at dahan-dahang naglakad palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay may awtoridad. "Well, I am Miss Celeste. At ako rin ang pamangkin ninyo na itinapon nyo sa gitna ng ulan." Ang pag-amin na yon ay parang isang malakas na sampal sa magkapatid. Si Rogelio, na karaniwang mabilis mag-isip, ay natulala. Ang kanyang utak ay pilit na pinagdudugtong ang mga pangyayari. Ang misteryosang investor, ang sunod-sunod na pagbili ng kanilang ari-arian, ang biglaang pag-atras sa pagbenta ng mansyon. Lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan sa isang nakakakilabot na paraan. Hindi maari, pabulong na sabi ni Rogelio. "Saan ka kumuha ng pera?" "Sa lugar kung saan hindi nyo naisip na maghanap," sagot ni Autumn. "Sa tiwalang iniwan sa akin ni Papa." Kasabay ng kanyang mga salita, bumukas ang isa pang pinto sa conference room. Mula dito ay pumasok si Attorney Leo Valdez kasama ang 2 unipormadong pulis. Sa likod nila, naroon si Mang Tomas at ang 3 pang kapatid ni Autumn, sina Summer, Spring at si Winter na may hawak na maliit na audio recorder. Ang mukha ni Mario ay namutla na parang papel. Tumingin siya kay Winter at ang pagtataka sa kanyang mga mata ay napalitan ng realisasyon ng isang matinding kataksilan. "Traidor kang bata ka!" sigaw ni Mario. Akmang susugurin si Winter, ngunit mabilis siyang hinarang ng isang pulis. "Huminahon ka, Mr. Cruz," mahinahong sabi ni Leo habang inilalapag ang isang salansan ng dokumento sa mesa. "Baka gusto niyo munang pakinggan ito." Pinindot ni Winter ang play button sa recorder. Ang boses ni Mario ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at hindi maikakaila, habang ipinagmamalaki ang kanilang mga krimen. Isang peke na nagsasabing, "Kami lang ni Kuya Rogelio mo ang tagapagmana." Napakadali, hindi ba? Sa pagtunog ng sarili niyang boses, si Mario ay napaluhod na parang isang lobong pinutukan. Ang lahat ng yabang sa kanyang katawan ay naglaho. "Kuya," umiiyak niyang tawag kay Rogelio. "Anong gagawin natin?" Ngunit si Rogelio ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatitig ito kay Autumn. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi matanggap ang pagkatalo. "Kahit na may ganyan kayo, wala pa rin kayong patunay," sigaw niya. "Salita lang yan." "Talaga ba, Tio Rogelio?" Malamig na tanong ni Leo. Inilabas niya ang isa pang dokumento, ang luma at naninilaw na orihinal na testamento ng kanilang mga lolo't lola. Ayon dito, ang mansyon ay isang trust fund property. Hindi ito kailanman naging pag-aari ng ama ninyo at lalong hindi naging pag-aari ninyo. Ang paggamit nyo ng pekeng titulo para maibenta ito ay isang malinaw na kaso ng falsification of public documents and estafa. Iyon na ang huling pako sa kanilang kabaong. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Rogelio. Ang galing niyang magplano, ang talino niyang manlinlang, lahat ay gumuho dahil sa isang pirasong papel na hindi niya inakalang iiral pa. "Mr. Rogelio Cruz, Mr. Mario Cruz," sabi ng isa sa mga pulis habang nilalapitan sila. "You are under arrest."
Habang pinupusasan ng dalawa, nagpumiglas si Rogelio. Tumingin siya kay Autumn. Ang mga mata ay nanlilisik. Hindi pa tayo tapos, Autumn. Tandaan mo yan. Hindi pa tayo tapos. Hindi na tinag si Autumn. Tinitigan niya pabalik ang kanyang tiyuhin. Hindi na may takot o sakit, kundi may halong awa at katatagan. Tapos na, tiyo. Mahinang sabi niya, sapat lang para marinig nito. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Katarungan para sa mga magulang ko na sinira niyo ang pangalan at katarungan para sa pamilya ko na winasak ninyo. Hinila na ng mga pulis ang magkapatid palabas ng silid. Ang malakas na boses ni Rogelio at ang pag-iyak ni Mario ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng maglaho. Nang sa wakas ay tumahimik na ang lahat, doon lang naramdaman ni Autumn ang pagod. Napabuntong hininga siya na para bang isang napakabigat na tinik ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Lumapit sa kanya ang kanyang mga kapatid at niyakap siya. Sa gitna ng kanilang pamilya, naramdaman niyang buo na sila ulit. Sa gitna ng magulong eksena, ang mga papel ay nagkalat sa mesa at ang mga upuan ay wala sa ayos. Si Leo ay lumapit kay Autumn. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Sa halip, sa isang simpleng kilos, marahan niyang kinuha ang kamay ni Autumn at pinisil ito. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng isang pakiramdam ng kaligtasan at katiyakan. Tapos na ang laban. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo at mga kaso ay unti-unting humupa na palitan ng isang payapang simula. Ang mga kasalanan ni Rogelio at Mario ay napatunayan sa korte at sila'y nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Ang lahat ng ari-ariang ninakaw nila ay naisauli na sa tunay na mga tagapagmana. Isang maaraw na umaga, huminto ang isang sasakyan sa harap ng pamilyar na malaking gate. Sabay-sabay na bumaba ang 4 na magkakapatid na krus. Sa pagkakataong ito, hindi sila itinataboy ng ulan at kadiliman. Sinasalubong sila ng sikat ng araw at ng pamilyar na amoy ng mga rosas sa hardin ng kanilang ina. Hawak ni Autumn ang kamay ng maliit na si Spring habang binubuksan nila ang malaking pinto ng mansyon. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanila ng masasayang araw kasama ang kanilang mga magulang. May kirot pa rin, ngunit hindi na ito kasing sakit ng dati. Ngayon, ang mga alaala ay nagsisilbing matamis na paalala ng pagmamahal na naging pundasyon ng kanilang katatagan. Welcome home, sabi ni Mang Tomas na nauna nang bumalik sa mansyon para ihanda ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Sa mga sumunod na araw, ang dating malungkot na bahay ay muling napuno ng buhay at tawanan. Naging abala si Autumn, hindi na bilang si Miss Celeste, kundi bilang ang ate ng kanyang mga kapatid at tagapamahala ng kanilang naiwang pamana. Isang hapon, habang nag-aalaga siya ng mga halaman sa hardin, isang anino ang tumabon sa kanya. Pagtingala niya, nakita niya si Leo, nakangiti habang may dalang 2 tasa ng kape. Mukhang mas bagay sa iyo ang pagiging hardinera kaysa sa pagiging isang misteryosang CEO, biro ni Leo habang inaabot sa kanya ang isang tasa. Mas payapa dito, nakangiting sagot ni Autumn. Walang mga kontrata, walang mga kaaway na kailangang talunin. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Sa loob ng ilang sandali, pinanood lang nila ang mga kapatid ni Autumn na naglalaro sa di kalayuan. Naisip ko na kung ano ang gagawin ko sa pera, Leo. Biglang sabi ni Autumn. Tumingin si Leo sa kanya, naghihintay. Hindi ko kayang gastusin ang lahat ng ito para lang sa amin. Masyadong malaki. At sa tingin ko, hindi rin ito ang gusto ni na Papa at Mama. Paliwanag ni Autumn. Gusto kong gamitin ang isang malaking bahagi nito para tulungan ng iba. Gusto kong magtayo ng isang foundation
Isang ngiti ng paghanga ang gumuhit sa mga labi ni Leo. Anong ipapangalan mo dito? The Cruz Family Foundation. Sagot ni Autumn. Isang pundasyon para sa mga batang naulila, para bigyan sila ng pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Gusto kong gawing isang pamana ng pag-asa ang pinagdaanan naming sakit. Napakagandang ideya niyan, Autumn. Sabi ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. At kung papayag ka, gusto kong maging pro bono legal counsel ng foundation nyo. Talaga? Masayang tanong ni Autumn. Walang bayad yon Ang makita kang masaya at ginagawa ang tama. Sapat na yon na bayad para sa akin. Sagot ni Leo habang marahang inaabot ang kamay ni Autumn. Sa pagkakataong ito, ang paghawak niya ay hindi na lang bilang isang kaibigan o abogado. May mas malalim na kahulugan ito. Autumn, seryosong sabi ni Leo. Sa lahat ng pinagdaanan natin, mula sa gabi ng mga luha hanggang sa araw ng tagumpay, may isang bagay akong natutunan na ang tunay na hustisya ay hindi lang tungkol sa pagpapanalo ng kaso. Tungkol ito sa pagpapanumbalik ng nawala. At ikaw, ipinanumbalik mo hindi lang ang yaman ng pamilya mo, kundi pati ang pananampalataya ko sa kabutihan. Huminga siya ng malalim. Hindi ko na kailangang maging abogado mo, pero sana payagan mo akong maging higit pa dyan sa buhay mo. Isang ngiti, isang tunay at masayang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Autumn. Pinisil niya pabalik ang kamay ni Leo. Sa tingin ko, matagal ko nang hinihintay na sabihin mo yan, attorney. Makalipas ang isang buwan, inilunsad ang The Cruz Family Foundation. Sa entablado, nagsalita si Autumn sa harap ng maraming tao, hindi na ang mahiyain at takot na dalaga, kundi isang babaeng hinubog ng pagsubok at pinalakas ng pagmamahal. Mula sa audience, buong paghangang nakatingin sa kanya si Leo. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, kumpleto sila. Ang apat na magkakapatid, si Mang Tomas at si Leo. Ang tawanan at masayang kwentuhan ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa isang sulok ng silid, nakasabit ang isang malaking litrato ni na Eduardo at Elena Cruz. Mula sa larawan, tila nakangiti sila, masaya sa pamilyang kanilang binuo. Tiningnan ni Autumn ang lahat ng taong nakapaligid sa kanya, ang kanyang mga kapatid na kanyang ipinaglaban, ang matapat na katiwala na hindi sila iniwan, at ang lalaking tumulong sa kanyang mahanap hindi lang ang katarungan, kundi pati ang kanyang sarili. Doon niya napagtanto na ang tunay na pamana na iniwan ng kanyang mga magulang ay hindi ang 100 milyong piso na nakatago sa bangko. Ito ay ang pagmamahal na nagbigkis sa kanila. Ang katatagan na tumulong sa kanilang malampasan ang pinakamalakas na bagyo ng kanilang buhay. At ang pag-asang nagtuturo sa kanilang gawing liwanag ang bawat anino ng nakaraan. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa pagbawi ng yaman. Nagsimula ito sa pagtuklas ng isang kayamanang hindi kailanman mananakaw ni numan.